Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isinugod sa ospital si Bulacan Governor Daniel Fernando matapos magkandautal-utal at tila hindi makapagsalita sa isang pagtitipon nitong Lunes. Nakuha na ng video ang nangyari sa gobernador na viral ngayon sa social media. Sa gitna ng mga haka-haka, may inilabas na medical bulletin ang provincial government kung saan nilinaw kung ano ang nangyari kay Fernando. Tinutukan po yan ni Mark Salazar. Honorable Governor Daniel Fernando! Masaya ang paligid ng tawagin si Bulacan Governor Daniel Fernando para magbigay ng talumpati sa isang event sa Bulacan Capitol Gymnasium. Bahagi ang event ng Singkaban Fiesta. Noong una, nakangiti pang humarap ang gobernador sa lahat ng dumalo. Pero tila hindi makapagsalita ng maayos ang gobernador. Maya-maya meron siyang sinesenyasan. Agad naman siyang nilapitan ni Vice Governor Alex Castro. Agad siyang inalalayan paalis sa lugar. Sa social media, may mga nangamba na baka na-stroke daw ang gobernador. Sa isang pahayag, sinabi ng Bulacan Provincial Government na nangyari ang insidente gabi nitong Lunes. Doon daw ay may kakaibang naramdaman si Fernando, pero hindi idinetalye kung ano ito. Ayon naman sa Bulacan Provincial Public Affairs Office, agad na dinala sa ospital si Fernando. Inilabas din ng Public Affairs Office ang medical bulletin mula sa kanyang doktor. Nakasaad dito na ang dahilan ng irregular na ikinilos ni Fernando ay labis na pagod at dehydration. Pero nasa maayos na kondisyon at maayos na kalusugan daw si Fernando. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 Oras. Napagod lang daw at hindi na stroke si Bulacan Governor Daniel Fernando, ayon po yan kay Vice Governor Alex Castro. Sabi ni Castro, nang lapitan daw niya ang gobernador, nang tila mahirapan na itong magsalita, sinabi lang daw sa kanya ni Fernando na pagod na siya. Nagpapahinga raw si Fernando at maayos na ang kalagayan. Sabi pa ni Castro, tuloy lang ang trabaho ng mga nasa Bulacan Provincial Government. Bigyan lang natin siya ng panahon para makapagpahinga lang ng konti. No? Break lang muna, no? Dahil para makarecover siya. He's okay, he's completely fine. He just need rest. No? Dahil over-fatigue na ang ating governor sa kakatrabaho. Niyanig ng 6.3 magnitude na lindol ang bayan ng Calayan sa Cagayan. Dalawang batang babaeng nabagsakan ng pader na gumuho dahil sa lindol, habang isang dalaga naman ang tinamaan ng debris. Tinutukan niya ni Dano Tingkungko. Nagkabitak-bitak ang pader at sahig ng ilang mga bahay at gusali matapos yanigin ng lindol ang lalawigan ng Cagayan. Sugatan naman ng magkapatid na batang babae ng madaganan ng nagibang dingding ng kanilang bahay sa Barangay Sentro 2. Nakahiga raw sa kanilang kwarto ang mga biktima na mangyari ang lindol. Agad silang isinugod sa ospital at ngayon ay nasa maayos ng kalagayan. Sugatan din ng 17 taong gulang na dalagita matapos tamaan ng mga debris. Ayon sa PHIVOLCS, nasa magnitude 6.3 ang lindol at naitala ang sentro nito sa Dalupiri Island sa bayan ng Calayan sa Cagayan. Nakapagtala na ng mahigit 100 aftershocks ang PHIVOLCS. Dahil sa lindol, nakitaan ng bitak ang Calayan High School. Kaya sinuspindi muna ang klase sa lahat ng antas sa bayan ng Calayan para ma-inspeksyon ng mga paaralan. Ipinagutos din ni Cagayan Governor Manuel Mamba sa MDRRMO Cagayan na inspeksyonin ang iba pa mga gusali at estruktura. Ongoing pa sir, assessment ng LGU with the NDRIMO doon sa mga island barangays din.
Sa pinakahuling report ng Cagayan PD-RRMO, nasa 10 pamilya ang naapektuhan ng lindol mula sa iba't ibang barangay, habang nasa 58 individual naman ang inilikas. Naramdaman din ang pagyanig sa Ilocos Norte, pero ayon sa PD-RRMO, walang naitalang pinsala o nasaktan sa lugar. Para sa GMA Integrated News, Danating ko nakatutok 24 oras. Pera na, naging bato pa. Yan po ang nangyari sa isang babaeng imbes daw kumita kapalit ng mga nagawa niyang task o utos sa inaplayang trabaho online, siya pang natangayan ng libo-libong piso. Ang modus alamin po sa pagtutok ni Maki Pulido. Sa kagustuhan magkatrabaho at kumita, madali raw na akin si Jonalyn sa nakitang Facebook post tungkol sa isang online job. Nang i-click ang link, napunta raw ito sa isang chat app. Sa chat, may kumausap raw sa kanya na nagsabing bago siya makuha sa kanilang kumpanya, may mga task na dapat kumplituhin. Una, pagbebenta ng mga items tulad ng damit at tsinelas. Pero bago yan, kailangan daw magdeposito o recharge ng 100 pesos. Nakapagbenta naman daw agad si Jonalyn at nagka-commission pa ng 30 pesos. Nakumpleto rin niya ang ikalawang task na pagbebenta rin ng items at muling nagka-komisyon. Nung natapos ko na po yung 2 tasking na sinasabi nila, naka-withdraw po ako ng 648 pesos. Then sumunod po nun is nirefer ako sa manager nila para po mag-i-income ako ng mas malaki pa na hindi ko inaasahan. Ang sinasabing mas malaki ay VIP 3 para maging ganap na empleyado. Umabot sa 32,000 pesos ang ni-recharge ni Jonalyn para magawa ang tasks. Na makompleto ito, iwi-withdraw na raw sana niya ang ipinangakong 88,000 pesos na komisyon. Pero para makuha ito, kailangan daw magbayad ng tax na 17,000 pesos. Dahil subo na, idiniposito ito ni Jonalyn. Sabi niya sa akin, pwede ka na mag-withdraw, ma'am. Tapos nung nag-withdraw na po ako, incorrect password siya. Kahit tama po yung password ko, tapos po, hindi ko na sila makontak kasi binlock na nila ako. Ang masaklap, inutang lang daw ni Jonalyn ang 52,000 pesos na idiniposito niya sa digital wallet ng scammer. Halos hindi na ako makakain. Napiktuhan na yung emotional ko, yung pag-iisip ko. Minsan tulala na ako kasi paano ko nga po solusyonan. Kasi buong akala ko na makakatulong ako, pero hindi pala. Mas lalo pala lumaki yung problema namin. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, tasking scam ang tawag dyan. Katulad daw ito ng employment scam na nagsimula noong kasagsagan ng pandemya. 523 employment scam cases na ang natanggap ng PNP Anti-Cybercrime Group mula January hanggang August 2023. We do the money trail. Kukuha tayo kay court ng warrant to disclose computer data for us to be able to get the identity of the suspect. Lagi nilang paalala, walang investment, walang ganong totoong nakakakuha ka agad ng ganitong pera agad in a short period of time. Kung ikay nakaranas rin ng task o employment scam, maaring dumulog sa PNP Anti-Cybercrime Group. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Abiso sa mga pasahero, may hahabol pang taas pasahe sa jeep bago matapos ang taon. Pero hindi pa raw tiyak kung magkano at kailan eksakto ipatutupad yan. Nakatutok si Rafi Tima. Wala pa mang pagdinig sa hiling na taas pasahe. Tiyak na raw ang LTFRB na pagbibigyan nila ito. Ang tanong na lang, kailan at magkano? Mahirap hong balansehin. Naunawaan ho namin yan. So we understand we will consider the fare hike. However, give us a little time to determine how much and when would be the appropriate time to impose the fare hike. Noong nakaraang buwan pa humiling ang 3 transport groups ng 5 pisong taas pasahe sa jeep. Kasabay nito ang hiling na pisong pansamantalang taas pasahe habang dinidinig ang kanilang petisyon. Paliwanag ng LTFRB, kailangan pa nilang hintayin ang pag-aaral ng National Economic Development Authority o NEDA sa kung magkano ang pwedeng itaas at ang kaakibat na epekto nito sa ekonomiya. Pag ganito ang fare hike, ano ba ang epekto, ilang percentage ng inflation ang itataas? In the end ho, yung mga pamilya rin ho ng mga tsuper ang maghihirap ho pag tumaas ang presyo ng lahat ng bilihin. Sa September 26 nakatakda ang pagdinig sa fare hike petition.
Kung susundin ang isang buwang palugit para sa pag-aaral, katapusan ng Oktubre o Nobyembre, posibleng lumabas ang desisyon ng LTFRB. Bagay na hindi raw matanggap ng mga petitioners na ilang buwan nang wala umanong halos mayuwing kita sa kanilang mga pamilya. Naanin pa na ang damo kung patay na ang kabayo. Hindi ganon. Alam natin talagang makaka-apekto to, pero yung na-apektuhan sa kasalukuyan, nakita ba nila? Kami bang mga public transport sector na apektado na nakita nila? Malaking tulong nila ang ayudang fuel subsidy na inanunsyo ng LTFRB ay magsisimula ngayong araw. Pero hanggang kanina alas 3 ng hapon, wala pa raw pumapasok sa mga debit cards ng mga operators. Talagang ito'y matagal lang hinaantay ng aming hanay, lalo sa PUJ. Dahil sa tuloy-tuloy ng pagkataas ng produktong petrolyo, lalo ng diesel ang aming panggatong, talagang hirap na hirap ng driver. Pero sabi ng LTFRB na ipasok na nila ngayong araw sa Land Bank ang pondo para sa 50,000 beneficiaries. Madadagdagan daw ito sa mga susunod na araw hanggang sa mapunan ng pondo para sa 1.6 million na benepisyaryo. So far as the LTFRB is concerned, downloaded na po yung pera. So nasa processing na po ng Land Bank yun. How fast can they credit the money to the individual accounts of the operators? Hinihinga namin ng pahayag ang Land Bank. Setyembre noong nakarang taon, huling pumayag ang LTFRB na magtaas ng pamasahe ang mga public utility vehicles dahil sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Parehong dahilan ngayon ng mga drivers sa paghingi nila ng fare increase at hindi raw malayong patuloy silang hihingi ng taas pasahe hanggat ang petrolyo wala ring tigil ang taas presyo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Sa kabila ng pagpapatupad ng SIM registration law, nakakalusot pa rin daw ang mga scammer. Ayon sa DICT, lumilipat daw ang mga ito sa mga messaging app na hindi kailangan ng SIM number at ang pagbenta umano ng kanilang registered SIMs. Yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Bagamat nabawasan na raw ang tech scams, aminado ang Department of Information and Communications Technology na tuloy pa rin ang mga panloloko sa kabila ng pagpapatupad ng SIM registration law. Malaking binaba ng paggagamit ng SIM card on these tech scams. However, it still persists. And so we're conducting a series of investigations. And these investigations have actually led to the busting of several criminal syndicates that have been operating within the country. Without the SIM card registration, medyo mahirap dahil talagang anonymous sila. Kasama sa mga dahilan ng patuloy na pang-scam ay ang paglipat ng mga scammers sa mga messaging app na di kailangan ng SIM number at ang pagbebenta ng ilan ng kanilang registered SIMs. Dumami rin daw ang mga nalulusutan ng sistema ng pagpaparehistro gamit ang mga peking ID o credentials. Bagay na napatunayan ng NBI nang magrehistro gamit ang peking ID na may picture pa ng unggoy. In the next few months, we'll be cleaning up those records together with the telcos. Ang importante po dyan is yung identified na natin kung anong mga techniques na ginagamit nila upang makapag-pre-register na napakaraming mga SIM cards. Payo naman ng grupong Scam Watch, kung makakatanggap ng tawag o mensahe sa kaduda-dudang tao, magdamot ng pera o impormasyon, magduda, mang-isnab at magsumbong. The real problem that we see is actually the lack of digital literacy and cyber hygiene of Filipinos. Pwede magsumbong sa DICT Hotline 1326 o sa Facebook page ng DICT-CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center. The sooner you report, the easier for us to go after these perpetrators. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Lungkot daw ang isa sa pangunahing kalaban ng mga sundalong ilang buwan nang nakadestino sa Ayungin Shoal, pati na sa Pag-asa Island. Pero yan din ang pilit nilang kinakaya sa gitna ng tensyon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Mula sa Pag-asa Island, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph.
Emil, hindi nga matatawaran ang dedikasyon ng mga sundalong nadedestino sa mga sensitibong kampo tulad sa Pag-asa Island kung saan binabantayan nila ang mga teritoryong hawak natin. Ito ang Pag-asa Island, isa sa 9 na lugar na okupado ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. Sa iba't ibang lugar sa isla nakaukit ang mga pangalan ng mga sundalong dumaan sa pagbabantay dito, kasabay ng mga mensaheng ipagtanggol ang satin. Maidadagdag na ni Ryan ang kanyang pangalan sa mga nadestino dito. Galing siya sa pamilya ng mga seaman, pamilyado at may 3 anak. Siyempre, proud naman sila. Sa pamilya namin sila, ako lang naging sundalo eh. Sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal siya unang nadestino noong 2013. Tumagal siya roon ng 7 buwan. Hindi sila napalitan agad dahil sa pangaharang din ng China. Noong time na na-deploy ako, nakatawa kasi na buntis din si Mrs. Sir. Malapit na rin siya, mga pipapanganak. Kalaban mo lang sir, sarili mo, lungkot eh. Pero kaya, overcome naman sir. Dito sa Pag-asa, kita mo ang mga nakapaligid na naglalakihang barko ng China. Umaga hanggang gabi, araw-araw. Kaya para maibsan daw ang bigat ng responsibilidad nila rito, nagsusumikap silang mamuhay ng normal. Naglalaro ng basketball, pampalipas oras o kaya naman ay naggugupit ng buhok. Dito sa bungad ng Pag-asa Island, hindi mo na kailangang magbangka para makita yung China Coast Guard. Ngayong araw may isa at yung katabi niya ng mga fishing vessels. Ang bilang natin dyan mga around 9 or 8. At yaan sila yung araw-araw na paalaala sa mga residente at mga sundalong nakadestino dito sa isla na kahit payak at simple ang kanilang pamumuhay ay may tensyon sa kanilang paligid lamang. Batid ni Joint Task Force Unit Commander Lieutenant Commander Romel Janela ng Philippine Navy ang kailangang gawin dito. This is West Philippine Sea. I can say that this is a sensitive post. We are providing security for national sovereignty. Hindi lang dito sa Pag-asa but to the other Philippine-held features. Mula sa ere, makikitang nakaharang ang China Coast Guard sa 3 case na karaniwang pinangingisdaan ng mga Pilipino pero hirap na silang marating ngayon. Paalaala raw ito ng misyon ng mga sundalo sa ating teritoryo. Si Ryan, pangarap raw para sa kanyang 3 lalaking anak na maging sundalo rin. Napakasarap kasi sa pakiramdam na ganun po, na may ambag ka sa bayan natin. Patunay ito na ang misyon ng mga sundalo dito ay misyon ng hindi iisang henerasyon. Hiling naman ng mga residente ng Pag-asa Island na nakausap natin na nandun tayo ay mas maayos na mga pasalidad para sa kanila. Emil? Maraming salamat, Joseph Morong. Nasa kote sa Las Piñas ang 3 suspect na sangkot umano sa pagbibenta ng pre-registered SIM cards. Ayon sa NBI, kakaiba ang nakumpiskang mga SIM cards na ginagamit umano sa online panloloko. Nakatutok si John Consulta. Sa kalsadang ito sa Las Piñas City, naaresto ng NBI Cybercrime Division ang 2 lalaki na umano'y nagbebenta ng mahigit 1,000 pre-registered SIM cards. Yung motor, empoy. Para sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. Huli rin sa follow-up operation ang isang babae na nagbebenta rin ng mahigit 100 pre-registered SIM cards. At nang suriin ng NBI, natuklasan nilang kakaiba ang mga nakuhang SIM card. There is what we call a specialized SIM card na nag-exist. They are already pre-registered. And what we've found out, doon sa kanyang fields, ay blanco yung entries. Walang laman. Pero registered? Pero registered yung SIM card. Pwede mong lang yan kahit anong name ang gusto mo kasi hindi naman finifilter yung word list niya. So, kahit mo ilagay AAA, JJJ, pwede mong ilagay doon. Without undergoing the process of registration like facial recognition. Kinumpirma ito ng isa sa mga suspect na eksklusibong nakapalaya ng GMA Integrated News. Yung information. Pwedeng baguhin. Pwede. Ayon sa NBI, lubha raw napakadelikado ng kanilang nadiskobring specialized SIM cards. Dahil sa bukod sa pwedeng ito magkaroon ng multiple owners, ay pwede rin daw burahin ang laman ng lahat ng impormasyon sa loob ng SIM card ng 3 ulit kahit ito'y registered na. Lubhang nakababahala daw kapag napasa kamay ng mga scammer. It's actually highly dangerous in the sense na yung upsurge ng ating pandemic like online scam
is nararamdaman natin. Sabi ko nga sa Senado, based sa data namin, nag-increase ng 200%. Ang tanong ngayon, paano masasawata ang mga ito? Ang issue natin is doon sa SIM production and manufacturing. Para saan ba yung specialized SIM card? Is it legal? Is it lawful? So I think we need to regulate that dyan. So that makontrol natin yung distribution niya at yung utility niya. Sabi ng Globe Telecom, hindi sila nagbebenta ng pre-registered SIM cards. Maaari naman daw ma-edit ang impormasyon gaya ng address mula sa pagkakarehistro pero hindi ang pangalan. Tatalima raw sila sa batas at sa anumang bagong regulasyon na maaaring ilabas ng gobyerno. Hinihingan pa namin ng pahayag ang ibang mga telco. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa SIM Registration Act at Cybercrime Prevention Act ang tatlong inaresto. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, magkakaroon ng bagong atraksyon sa Roas Boulevard sa lungsod ng Pasay na mapapasyalan di lamang daw ng publiko kundi pati ng mga alagang hayop. Tinutukan niya ni Dano Tingkungko. Ang halos 1 kilometrong loteng ito mula Libertad Pumping Station hanggang sa kanto ng EDSA at Roas Boulevard sa Pasay City, bibigyan bagong bihis bago magpasko at tatawaging Rojas Boulevard Promenade. And thank you very much. Pinasinayaan na ito kaninang umaga ng MMDA at ng mga ahensya at kumpanyang katuwang nito sa proyekto. Sisimula na bukas ang paggawa ng parke na base sa plano ay magkakaroon ng wellness plaza, jogging at bike lanes, samot-saring halaman, multipurpose court kasama ang isang football pitch, pet park, pati police outpost at MMDA Extension Office. The Ross Boulevard Promenade project is not just about creating a park. It is about creating a space where families can bond, advocate fitness, a place for recreation and leisure, and a place to breathe. Noong nakaraang taon pa raw sinimulan ng MMDA ang pagpaplano sa proyekto sa lupang donasyon mula sa Philippine Reclamation Authority. It's just a kanal na naka-enclose. So wala ka naman pwedeng itayo na mataas dyan na structure. Instead na ganyan lang siya, konkreto, ay malagyan natin ng amenities para magamit ng ating mga kababayan as park. Bahagi rin ng naturang parke ng Adapta Park Project ng Pasay City kaya hindi raw kailangan paglaanan ng pondo sa national budget dahil kukunin ito sa savings ng ahensya. The Rojas Boulevard Promenade will surely become the backdrop of the setting of new core memories for our people. May iba pa mga parking ipinatatayo ang MMDA sa ibang bahagi ng Metro Manila kabilang ang Maynila, Pasig at Taguig. During my younger years, lahat naman tayo dumaan sa paglalaro sa kalye. Wala tayong green space doon, puro semento. Dagdag pa ng MMDA, posibleng umabot ng hanggang 5 hektarya ang promenade sakaling matutuloy ang pagpapalawig ng hanggang bahagi ng Mia Road na sakop ng Parañaque. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Doble kalbaryo raw para sa ilang mga ngisda sa Zambales ang pangaharas ng China at tila madalang na pagpapatrolya ng mga barko ng Pilipinas. Kaya magandang balita raw para sa kanila ang utos na dalasan ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea kasama ang Scarborough Shoal. Nakatutok si June Veneracion. Mabibilang lang daw sa daliri ng ilang mangingisda sa Masinloc, Zambales ang mga pagkakataong may nakikita silang patrol vessel ng Pilipinas sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Kabaliktaran sa ginagawa ng China na walang tigil ang pagbabantay sa paligid ng bahura. Kami lang, mga Pinoy doon, mga kapwa din mangingisda. Wala po kami ibang matatakbuhan doon. Ang totoo, wala naman po talagang umi-escort sa ating mga mangingisda pagka nagagawi po sila ng Scarborough Shoal. Kaya inutusan na ni National Security Advisor Eduardo Anyo na siya ring pinuno ng National Task Force for the West Philippine Sea, ang Northern Luzon Command ng AFP at ang Coast Guard na dalasan ng Maritime Patrol sa West Philippine Sea kasama na ang Baho de Masinloc. Ang Scarborough Shoal at Philippine Rice ay kabilang daw sa prioridad para sa Maritime Patrols. Mula Enero,
Siyam na pong maritime patrol na ang naisagawa ng Northern Luzon Command sa West Philippine Sea. Maraming hamon ang kinakaharap ng mga mangingisda ng Masinloc, Zambales tuwing pumapalaot papuntang Scarborough Shoal. Nandiyan na naglalakihang alon kapag masama ang panahon. Pero ang numero 1 daw talaga nilang problema ay ang pangaharas ng China Coast Guard. Magandang balita para sa mga mangingisda ng Masinloc kung dadalasan talaga ang pagpapatrolya ng mga tropa ng Pilipinas. May matatakbuhan dahil mayroon na tayong bantay. Sa hindi na natatakot yung mangingisda. Kung dadalasan nila yung pagpapatrolya, sir, maganda yan dahil may lakas ng loob na yung mga mangingisda, makakalapit sila doon. Kasi parang may umaalalay sa kanila. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Sa kanyang kaarawan, ilang isyu na kinakaharap ng bansa ang tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa ika-10 Asia Summit sa Singapore. Kabilang diyan ang utang ng Pilipinas at mga hakbang tungo sa paglago ng sektor ng agrikultura. Nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan. Emil, dito sa Singapore, nag-66 birthday ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos. Kanina, isa sa mga ginawa niya ay ang pagdalo sa pagtitipon ng mga investor at ng mga negosyante rito para hikayatin sila na mamuhunan sa Pilipinas. Pag-apak pa lang sa entablado ng Milken Institute 10th Asia Summit sa Singapore, nagsorry kaagad ang Pangulo na late kasi siya ng halos kalahating oras dahil nahuli rin daw ng dating ang kanyang bagahe. Allow me to apologize for being quite so late as we have just come from Manila and mix-ups with luggage and such. So I did not think it would be appropriate for me to come in my shorts, so I thought I should wait for my suit. Ang Asia Summit ay pagtitipon ng mga industry leaders, policy makers at mga experts para talakayin ang mga issue na hinaharap ng mundo ngayon. Sa kanyang talumpati, hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante na mamuhunan sa Pilipinas, kabilang na sa Maharlika Investment Fund. Sabi ng Pangulo, itinatag nila ito dahil nababahala na sila sa kakautang ng bansa. We also started to worry about borrowings. Although our borrowings in terms of as a ratio of GDP are not as high as maybe our neighboring countries. We are standing at about 62.3 up to 63% of GDP. But for us, that is high. Pinagmalaki rin ng Pangulo ang paglago ng ekonomiya noong 2022 sa 7.6%, ang pinakamabilis daw na paglago mula noong 1976, panahon ng kanyang ama. Tinanong naman ng Pangulo kung ano ang estado ng ekonomiya ng bansa matapos ang COVID-19. So we have continued to develop our agricultural sector. And the aspiration, once again, is that we are able to provide sufficient supply of food at prices that people can afford. And that's still, we are not there yet, but we have made many important steps to start that. Emil, kasama ng Pangulo rito sina First Lady Liza Araneta Marcos, House Speaker Martin Romualdez, DTI Secretary Alfredo Pascual at ilang malalaking negosyante sa Pilipinas. Bukas po hanggang sa Sabado ay inaasahang makikipagpulong ang Pangulo sa iba pang investors at business leaders dito at nakatakda rin siyang manood ng F1 race. Mula po rito sa Singapore para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Jonathan Andal. Nagpakita na si Bulacan Governor Daniel Fernando na dinala sa ospital matapos magkanda utal-utal at tila hindi makapagsalita sa isang pagtitipon. Sa isang video na in-upload sa Facebook page ng Provincial Government of Bulacan, itinanggi ni Fernando na nag-stroke siya. Mga kababayan ko Bulacanyo, huwag po kayong mag-alala. Wala po nangyari sa akin. Walang nangyaring stroke. Ano po? Basta ipapahinga lang po ako. Thank you. Good news sa mga nagdo-drawing ng Lakad pa Taiwan. Pinag-aaralan na ng kanilang tourism board na i-extend hanggang 2025 ang 14-day visa-free entry para sa mga Pinoy. Makipasyal tayo sa pagtutok ni JP Soriano. Kahit mas maliit pa sa buong Luzon,
mayaman at malaki ang ambag ng Taiwan sa kasaysayan at kultura sa Asia-Pacific region. Na-explore na nga rin niya ng sparkle star na si Gabby Garcia na isa sa mga Taiwan Tourism Ambassador. Sa dami ng mga Pinoy na interesadong bumisita sa Taiwan, pinag-aaralan na raw ng Taiwan Tourism Board ang pag-extend ng 14-day visa-free entry doon hanggang 2025. I think the most important, welcome all the Philippine visitors to come to Taiwan. Isa sa mga pinakapaborito at kadalasang unang pinupuntahan ng mga Pinoy tourist sa Taiwan ay ang Taipei 101 na perfect na background sa inyong selfies. So sa halagang 600 NTD, pwede ka nang bumalik sa pinakatuktok ng isa sa pinaka-famous na gusali sa Taipei. Pagdating sa tuktok, makapigil hininga ang night view ng buong Taipei. From nakakalulang skyscrapers to makasaysayan at naggagandahang mga templo. At kapag napagod sa pamamasyal, perfect sa inyo ang night food markets. Isa sa pinakatanyag na street food dito sa Taiwan ay yung tinatawag na pepper bun. No? Isa lang tong puntahan na to, nakala mo para ka na sa Quiapo Night Market. Come to have some pepper bun. Sa kabilang banda, ang gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng Manila Economic and Cultural Office o MECO, isinusulong naman ang paghihikayat sa mga Taiwan nationals na bisitahin ang Pilipinas. At isa raw sa nakatakdang ipromote ng MECO sa Taiwan ay ang golf tourism. Ang mga Taiwanese, yung kanilang interest in golf is nag-i-increase. Kaya kinakapture natin yan. Mula sa Taipei, Taiwan at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nangunguna pa rin po sa Facebook at TikTok ang GMA Network. Nasa 24 billion ang combined views ng GMA mula Enero hanggang Agosto ngayong 2023. Base po yan sa datos ng Tubular Labs. Sa Facebook, mahigit 18 billion ang consolidated video views ng news at entertainment pages ng GMA. Mahigit 5 billion naman ang recorded views nito sa TikTok para sa parehong panahon. Patuloy rin ang pagtangkilik ng mga netizens sa Kapuso Network para sa pinakabagong balita at mga kwento ng inspirasyon, hindi lang sa telebisyon, kundi pati na rin online. Nitong Agosto, umabot ng mahigit 199 million ang views sa official Facebook page ng GMA Public Affairs at 194 million views naman ang nakuha ng GMA News Facebook page. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangilo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, kimportante ang may alam. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.